Kumusta at maligayang pagdating sa podcast ng AI Affairs. Okay, ngayon, sisilirin natin yung mga sources na pinadala mo. May mga ulat galing Forbes, Intuition Labs, at ilang financial analysts. At yung tanong na parating lumalabas, itong AI boom ba? Parang 2000 ulit? Isang AI bubble na? Malapit ng pumutok? Yun yung aalamin natin. Yun. So, ang mission natin ngayon, simple lang. Himayin natin kung to ba ay isang tunay na revolusyon o isang delikadong espekulasyon na sasabog na lang. Tama. Titingnan natin yung mga numero, yung daloy ng pera, at kung ano bang ibig sabihin nito para sa'yo. Sige, simulan na natin. Game. Para lang magkaroon tayo ng konteksto, balikan natin saglit yung multo ng nakaraan. Yung dot-com crash, March 2000. Yes. Ang laking pagbagsak nun. Grabe, di ba? Biglang bumagsak yung Nasdaq, trilyon-trilyong dollar. Parang bula. At nabasa ko sa isang source mo, kung mangyari ulit yun ngayon, Mas malaki ang pinsala. mas malaki, hindi na lang 3.6 trilyon. Dahil sa laki ng market ngayon, posibleng umabot daw sa 40 trillion dollars ang mabura. Nakakalula. $40 trillion. Nakakalula isipin. At yung nakakatakot doon ay kung gaano kabilis nangyari. Ang nag-trigger, pagkawala lang ng tiwala. Oo. Isang artikulo lang sa Barron's na nagsabing maubusan ng pera yung mga kumpanya. Tapos sinabayan pa ng accounting scandal sa MicroStrategy. At boom! Boom! Gumuho lahat. Nawala ang kumpiyansa. Kaya yung tanong ngayon, habang tinitingnan natin tong AI boom, may mga senyales ba tayong nakikita? Parang mga multo na nakaraan. Sige, dyan tayo magsimula. Sa valuations, sa unang tingin parang okay naman na yun, di ba? Mukhang mas kalmado. Oo, kasi yung forward PE ratio ng Nasdaq 100 noon umabot sa 60x. Sobrang taas nun. Grabe. 60 dolyar para sa bawat isang dolyar na kita. Ngayon, nasa 26x lang daw. Parang mas makatuwiran na. So surface level, oo. Parang natuto na tayo. Pero, kung bubuksan mo yung hood, kumbaga, May iba pang kwento. may ibang kwento. Yung isang nakakaalarmang senyales, para sa akin, ay yung konsentrasyon ng market. Okay, paano yun? Noong 2000, yung top 10 stocks sa S&P 500, mga 16% lang yun ng kabuuang kita. Ngayon, Magano na? halos 29%. Wow! Halos doble. Halos doble. Ang ibig sabihin niyan, yung bigat ng buong merkado, pasan lang ilang kumpanya lang. So kapag natisod yung isa sa kanila, Domino effect. ang buong ekonomiya, lalagnatin. Mas delikado yung sitwasyon ngayon sa aspetong yan. Okay, dito sa lahat ng nabasa ko, eto yung talagang natumatak sa akin. Yung valuation per employee. Ano to? Parang sukatan na galing sa ibang planeta. Diyan mo makikita yung init, yung lagnat ng merkado. Yun ba yung senyas na mas tinitignan na yung hype kesa sa fundamentals? Tamang-tama. Kasi isipin mo, noong 2000, ang pinag-uusapan natin, PE ratio, kita, assets. Ngayon, may mga AI startup na ang halaga ay umaabot sa, pakinggan mo to $400 million hanggang 1.2 billion. Bilyon? Bilyon. Bawat isang empleyado. Teka, isang tao sa kumpanya katumbas na ng valuation ng isang malaking mall. Ganyan ka-absurdo. Ito yung tinatawag na vanity metric. Isang sukatan na inimbento para lang i-justify yung mga presyong di na makatwiran. Pure speculative fever. Okay. Pero dito siguro papasok yung pinakamalaking pagkakaiba na pabor naman sana yon, yung kita. Yes. The profits. Kasi noong 2000, sabi sa sources, 14% lang daw ng mga dot-com IPOs ang talagang kumikita. Karamihan, puro pangarap. Puro pangako. Ngayon, yung mga higante, Nvidia, Microsoft, Google, literal na naglilimbag ng pera. Yung net margin ng Nvidia nasa 53.4%. I-pause muna natin dyan. 53.4% net margin. Gaano kataas yan? Para magka-ideya ka, yung isang sobrang successful na kumpanya tulad ng Apple, ang net margin nila nasa 26%. Ang Google, 23%. So doble pa. Halos doble ang kita ng Nvidia sa bawat benta kumpara sa kanila. Sila talaga yung nagbebenta ng pala at piko sa gitna ng AI gold rush. At kitang-kita sa numero. Yun yung good news. So kung ganun kalaki yung kita ng mga higante, ano yung problema?
Hindi ba't patunay yun na hindi to bubble? Diyan nga nagiging komplikado. Kasi totoo yan para sa mga nasa tuktok. Pero kumusta naman yung mga nasa baba? Yung mga start-up. Yung libong-libong AI startups na siyang pinagkakaguluhan ng venture capital? Ayon sa isang pag-aaral ng MIT, 95% ng mga enterprise AI pilot projects nabibigo. Teka, 95%? 75% hindi nagbibigay ng return on investment. Grabe naman yan. So parang ang sinasabi ng datos, bumubuhos tayo ng bilyon-bilyong dolyar sa isang teknolohiya na halos palaging pumapalpak sa totoong mundo. Sa implementasyon, oo. Hindi ba't yun mismo ang definition ng bubble? Pera na dumadaloy sa pangako, hindi sa resulta. Eksakto. Dito mo makikita yung pagkakahawig sa pattern noon. May ilang mananalo ng sobrang laki, yung mga Nvidias ng mundo, at napakaraming matatalo. Ang tanong, sino ang sasalo sa mga to? Okay, so klaro. May dalawang mundo rito, yung mga higanteng kumikita at yung mga startup na madalas nabibigo. Pero kung 95% ang failure rate, bakit bilyon-bilyon pa rin ang pumapasok sa kanila? Na siguro natin kailangang sundan yung daloy ng pera na medyo kakaiba raw ang ikot. Medyo. Paikot-ikot. Kasi sa unang quarter pa lang ng taon, 58% ng lahat ng global venture capital saan napunta? Sa AI. Mahigit kalahati. Oo. At dito pumapasok yung konsepto ng circular financing na para sa maraming analysts, isang malaking red flag. Paano ba ito gumagana? Parang shell game. Ang pinakasimpleng analogy parang ganito. Binigyan kita ng 100 piso. Sabi ko, sa'yo na yan, pero kailangan mong gastusin yung buong 100 sa tindahan ko. Okay, gets. Technically, kumita yung tindahan ko ng 100. Pero ang totoo, pera ko lang din ang umikot. So, ganyan ang nangyayari sa malaking scale? Ganyan-ganyan. Halimbawa, nag-invest ang Microsoft ng bilyon-bilyon sa OpenAI. Tapos yung pera, saan ginagamit ng OpenAI? Saan? Pambili ng cloud computing services sa Azure, na pag-aari ng Microsoft. Wow! So yung investment money ng Microsoft, bumabalik din sa kanila bilang revenue. Tama? Nagpapalubo ng numero sa magkabilang panig. Nagpapalaki ng libro. Isa pang halimbawa, nag-invest ang Nvidia sa CoreWeave. Gagamitin ng CoreWeave yung pera para bumili ng chips mula sa Nvidia. Grabe, umiikat lang. Umiikot lang sa ilang kumpanya. Lumili ka ng ilusyon ng malawakang paglago. At ang mas nakakabahala pa ay yung utang. Ang utang. Tinatayang aabot sa $1.5 trillion ang kakailanganing utang para lang maitayo yung mga AI data centers pagsapit ng 2028. Isang napakalaking pusta. Okay, so ang gulo ng sitwasyon. May mga senyales na mas healthy tayo kesa 20,000? Tulad ng kita ng mga higante, oo. Per employee, 95% failure rate, at itong paikot-ikot na financing. So ano na? Saan tayo patungo? Puputok ba o hindi? Base sa lahat ng yan, may 3 posibleng landas ayon sa sources mo. Isipin mo na lang, may 3 pinto sa harap mo. Okay, ano yung unang pinto? Unang pinto, yung pinaka-safe, ang soft landing. Binibigyan to ng mga 35% na tsansa. So anong mangyayari dito? Dito, dahan-dahang bababa yung valuations. Siguro mga 60% to 70% sa loob ng 2 o 3 taon. Walang biglaang pagbagsak, walang panic. Okay, parang controlled demolition. Eksakto. At yung malakas na kita ng Microsoft at Google ang magsisilbing unan sa merkado. Okay, ano naman yung pangalamang pinto? Ito na ba yung nakakatakot? Ito nga. Ito yung OpenAI Bankruptcy Cascade. May 25% na tsansa. Paano to magsisimula? Ang trigger, simple lang. Kung mabigo ang OpenAI na makalikom ng sapat na kapital para tustusan yung napakagastos nilang operasyon. At kung mangyari yun, Domino effect. Yung mga partners tulad ng CoreWeave posibleng mawalan ng 60% ng kita, mag-file ng bankruptcy, at yung gulat mula rito ay pwedeng maging sanhi ng recession. so ito yung pinaka-kamukha ng dot-com bust. Ito yun. At ang pangatlong pinto, ito yung boom tuloy ang ligaya. Oo, at ito yung may pinakamataas na tsansa, 40%. Ang continued boom. Anong ibig sabihin yan? Sa senaryo na to, matutuklasan ng mga kumpanya kung paano talaga gamitin ng AI para sa tunay na paglago.
para sa productivity. So dito mapuprove na tama yung mga investment. Tama, mapapatunayan yung valuations at lalo pang lalaki yung bubble bago pa man ito, kung sakali, pumutok. Ang party, hindi pa tapos. Baka nagsisimula pa lang. Baka nagsisimula pa lang. Okay, bilang buod, ang sitwasyon talagang komplikado, puno ng kontradiksyon. Hindi siya black and white. Hindi! Hindi to eksaktong kopya ng dot-com bubble. Mas matatag yung kita ng mga nasa tuktok na yon. Pero hindi natin pwedeng baliwalain yung mga red flag, yung mga valuation na wala sa realidad, yung paikot-ikot na financing, At yung bundok ng utang. at yung bundok ng utang. Sa huli, ano yung pinakamalaking pagkakaiba? Sa tingin ko, ang pinakamalaking pagkakaiba ay nasa pundasyon. Ang teknolohiya ng AI, di tulad ng maraming .com noon na puro website at pangako lang, May tunay na gamit na. may tunay at napatunayang gamit na. Hindi na to teorya. Ang tanong na lang talaga ay ito, yung bilis ba ng paglago ng halaga nito sa stock market? Kayang sabayan ng tunay na paglago sa ekonomiya. Eksakto. O yung hype ba ay nauuna ng masyadong malayo sa realidad? Yan ang 40 trillion question. At ito ang iiwan naming tanong para sa iyo. Habang abala ang lahat sa pagtatalo kung may bubble o wala, baka ang totoong pagbabago ay tahimik na nangyayari sa pagdating ng mga agentic systems. Mga AI na hindi lang sumasagot, kundi kumikilos at nagdedesisyon na ng kusa. Handa ka na ba para sa isang kinabukasan kung saan hindi na lang tao ang nagpapatakbo ng mga negosyo, kundi pati na rin ang AI? Maraming salamat sa pakikinig at hanggang sa susunod ng AI Affairs.